Ang pagiging magulang ay resulta ng pagmamahala ng isang ama at ina. Ang mabuting magulang ay nagpupunla ng pag-ibig at ang tahanan ay matabang lupa kung saan ito lumalago at namumunga. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang mga masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok, dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tigi 100, may tiga 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay parenthood. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ikaw ba'y isang magulang? Pero I'm very sure lahat tayo may magulang. Siyempre, iba't iba naman ang sitwasyon, iba't ibang kalagayan, iba't ibang ugali ng ating mga magulang. Meron silang mga katangian na hindi natin gusto, meron silang katangian na gusto natin, sapagkat wala namang perpektong magulang. At kung ikaw mismo ay isang magulang, magandang tingnan mo na ikaw ay hindi isang perpektong magulang. Subalit, tinatawag ang bawat magulang na maging katulad ang ipinagdiriwang natin ngayong araw na ito. Ang magulang na sina San Joaquin at Santa Ana. Sila ang magulang ng ating mahal na ina na si Maria. Kaya nga si Maria ay isang mabuting tao, si Maria ay isang banal na babae, si Maria ay naging ina ng anak ng Diyos. Siya'y kinalugdan ng Diyos. At yan ay dahil na rin sa pag-aaruga, sa pangangalaga, sa pagiging mabuting magulang na sina Joaquin at Ana. Napakahalaga po ng roles ng mga magulang sa pagtataguyod sa kanilang mga anak. Kaya lang ang problema ngayon, lalo na sa ating mga Pilipino, maraming mga absentee parents. It's either yung father o yung mother or minsan nga both parents, no? Kinakailangang mag-abroad, magtrabaho sa ibang lugar, o kaya naman yung iba sumakabilang buhay, nakakalungkot yung iba sumakabilang bahay.
Maraming mga absentee parents kaya yung paglaki ng mga bata ay hindi na nagiging normal, marami ng kulang, nandun yung brokenness, no? Nandun yung emptiness dahil sa kakulangan sa tamang pagpapalaki ng magulang, yung parenthood. Ito yung hindi itinuturo kasi sa eskwelahan eh. Ito yung bagay na hindi napag-aaralan sa school kahit anong natapos mo na level ng pag-aaral, elementary, high school, college, iba may mga master's degree pa. Pero yung tamang pagiging magulang, tamang pagpapalaki ng mga anak ay madalas na hindi napag-aaralang mabuti. Kaya nga yung simbahan natin may mga ministries, family ministries para kumbaga tulungan, no, ang mga young couples and young fathers and mothers sa kanilang pag-uumpisa sa pagtatayo ng isang pamilya, ng isang tahanan. Ang pagiging magulang ay nandoon yung kaakibat na responsibilidad. Kaya nga napakahalagang maunawaan natin na yung parenthood ay nag-uumpisa at ang pundasyon nito ay ang mag-asawang nagmamahalan. Ang nanay at tatay na pinagbuklod sa sakramento ng kasal at sila'y pinagsama ng Diyos, no, at sila'y pinuspos ng pagmamahal. Kaya nga, alam niyo po, ang pagiging magulang, no, yan ay posible at yan ay nangyayari dahil sa pag-ibig. At itong pag-ibig na ito ay ipinupunla ng mga magulang sa kanyang mga anak. Kaya nga yung binubuo na tahanan, na pamilya ay seedbed. No? At the same time, ito yung mahalagay, ito yung matabang lupa na kung saan ay doon ipinupunla ng Diyos ang kanyang pagmamahal. At ang mga magulang ang siyang mag-aalaga nito, ang magpapalaki nito, magpapalago at sisiguraduhin namumunga sa kanyang mga anak. Napakahalaga ng pamilya para sa mga magulang at para sa mga anak. Ang tahanan, ang pamilya, ito yung punlaan at kung saan dito ay inaalagaan at pinalalago at pinamumunga ang pag-ibig ng Diyos, ang pananampalataya at ang pag-asa. Katulad ni San Joaquin at ni Santa Ana na mga magulang ng ating mahal na inang si Maria, napakahalaga at ipagdasal po natin na yung ating mga magulang ay magampanan po nila ang kanilang tungkulin ayon sa plano ng Diyos, ayon sa gawain ng Diyos. Kaya nga ngayong araw na ito ay bigyan natin ng pasasalamat at bigyan natin ng pagkilala ang mga sakripisyo, no, ang mga pagsusumikap ng ating mga magulang. Kung wala sila, wala tayo. At napakahalaga na kilalanin natin ang kanilang kabayanihan, ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang kagandahang loob. Mga kapatid, ngayong araw na ito sa pagdiriwang natin ng kapiyastahan ni San Joaquin at Santa Ana, ipagdasal natin ang ating mga ama at mga ina, mga lolo at mga lola, na kung saan ay sila ang nagsisilbing gabay natin at silang nag-iingat sa atin, tumutulong sa atin upang tayo hindi lamang lumaki, kundi lumago sa ating pananampalataya, sa ating pag-asa at pag-ibig sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, ang aming mga tahanan nawa ay maging matabang lupa na kung saan ang iyong salita ay tumutubo, lumalago at namumunga. Alisin mo sa amin ang mga balakid at tuwangan mo kami, gabayan mo kami na yung mga biyaya upang kami ay sama-samang lumago, umunlad at mamunga bilang iyong pamilya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito
Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayun din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.